ang UNTV News Worldwide. Salamat sa Diyos sa panibagong pagkakataong bigay niya sa atin sa araw na ito. It's a beautiful Monday sa Pilipinas. Time check muna tayo, Queenie, para sa mga kababayan natin kailangan ng gumising. 4:30 a.m. na sa buong Pilipinas. Good morning, Kuya. Magandang araw sa mga kababayan natin sa Pilipinas at iba't ibang bahagi ng mundo. Yes, Sunny, magandang umaga dyan sa Pilipinas at magandang hapon naman dito sa Western Hemisphere. Ngayon ay araw ng Lunes, January 15, 2024. Mula dito sa Los Angeles, California, USA, ako si Sunny Cos. At mula sa Chicago, USA, ako naman si Queenie Rivera. Maghahatid sa inyo ng mga umatigabong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. UNTV News Worldwide. Sa ating global headlines. Vice President William Lai inihalal na bagong Pangulo ng Taiwan. Taiwan independence hindi suportado ng USA ayon kay President Joe Biden. 5,000 lightning strikes naranasan sa Perth, Australia bago mag-heatwave. Serye ng lindol nagpayanig sa Oklahoma City, USA. Bulkan sa Iceland nag-aalburuto. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu nangakong di hihinto sa pagtugi sa Hamas. Royals at world leaders dumalo sa kasal ng Brunei Prince. Inihalal na bagong presidente ng Taiwan si William Lai sa isinagawang eleksyon noong Sabado, January 13. Ang pagkapanalo ni Lai ang ikatlong termino ng ruling Democratic Progressive Party. Ito ang umaatikong balita na Amiel Pascual. Nagwagi bilang bagong Pangulo ng Taiwan si current Vice President William Lai sa isinagawang presidential election noong Sabado, January 13. Naging makasaysay ng ikatlong termino ng ruling Democratic Progressive Party. Sa kanyang victory speech, ipinahayag ni President Lai na pangangalagaan niya ang peace at stability sa Taiwan Strait at mananatiling bukas sa dialogo sa Beijing. 第一个意义，台湾告诉全世界，在民主和威权之间，我们选择站在民主这一边。中华民国台湾会继续和国际民主盟友并肩同行。 Umabot sa 72% ang voter turnout mula sa halos 20 milyong registered voters. Nakuha lamang nila ang 40% ng kabuuang boto. Tinalo ni Lai si Kuomintang Party candidate Ho Yo-i at Ko Wen-je ng Taiwan People's Party. Sinabi rin ni President-elect Lai na bukas siya sa pakikipag-usap sa oposisyon sa mga pulisiyang makakatulong sa mga mamamayan. 我要在此表达：第一，我会深入研议两位对手的政见和主张，只要是胡国利民、符合国家发展需要的，我都会纳入施政方针。 Ilan sa mga pulisiya nilaya ang pagpapataas ng minimum wage sa mga manggagawa, pagdaragdag ng mental health centers, social housing subsidies, free education sa senior high school at paggamit ng carbon-neutral energy. Inaasahang ipagpapatuloy nila ang mga programa ni President Tsai Ing-wen, kabilang na ang pagpapalakas ng defense sector ng Taiwan. Manunumpa bilang bagong presidente si Lai kasabay ng kanyang running mate na si Xiao Bi-kim bilang bagong vice-presidente sa Mayo. Amiel Pascual, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Samantala, Queenie, hindi suportado ng Estados Unidos ang Taiwan independence ayon kay US President Joe Biden. Kasabay nito, binati naman ng Amerika si Taiwan's President-elect William Lai Ching-te. Ito ang umatigabong balita ni Miguel Rey de Leon.
Binigyan diin ni US President Joe Biden na hindi sinusuportahan ng Amerika ang independence o pagsasarili. Ito ay matapos tutulan ng Taiwan ang China at bigyan ng pangatlong presidential term ang ruling party. Panalo sa eleksyon ang Taiwanese ruling Democratic Progressive Party's presidential candidate na si William Lai Ching-te. Mariin itong tinututulan ng Chinese pressure at naninindigan laban sa Beijing. Taong 1979, inilipat ng Estados Unidos ang diplomatic recognition nito mula Taipei sa Beijing. Matagal din itong sinasabing hindi nito sinusuportahan ang formal na deklarasyon ng independence ng Taiwan. Gayunman, pinananatili nito ang unofficial relations sa island territory at pinakamahalagang backer at arms supplier nito. Miguel Rey de Leon, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nasa kalagitnaan ng isang heatwave ang estados ng Western Australia sa kasalukuyan. Subalit, naranasan sa Metropolitan Perth area ang nasa 5,000 lightning strikes noong Biyernes, January 12, 2024. Ito ang umaatikubong balita ni Danny De Leva. Naglabas ng heatwave warning para sa Western Australia ang Bureau of Meteorology o BOM na nagsimula noong Sabado, January 13, 2024. Ilang lugar sa Perth Metropolitan Area ang nakaranas ng temperaturang 40 degrees Celsius pataas noong Sabado, bandang alas 2:30 ng hapon. Huling naitala ang 40 degrees Celsius temperature sa Perth noong February 2022. Halos 2 taon na ang nakaraan. Inaasahan ng BOM na tatagal ng 3 araw ang heat wave sa malaking bahagi ng estado. Samantala, posibleng maranasan, partikular sa Perth area, ang init na nasa mid-30s hanggang sa araw ng Huwebes, January 18. Nagbabala ang ahensya na mapanganib ang severe heatwave condition sa maraming tao tulad ng matatanda, bata, buntis at nagpapasusong ina, gayon din sa mga may sakit. Payo rin ito na manatili sa malamig na lugar tulad ng loob ng bahay, library, community center o shopping center at tiyaking laging hydrated ang sarili. Kaugnay ng heatwave, isang bushfire ang nananalasa sa Chittering region na matatagpuan sa hilaga ng Perth. Pinayuhan na ng mga otoridad ang mga mamamayan na lumikas. Subalit bago nagsimula ang heatwave, bumagsak ang isang summer storm sa palibot ng Metropolitan Perth. Tinatayang nasa 5,000 lightning strikes ang naranasan dito noong Biyernes, January 12, 2024. Ayon kay BOM Duty Forecaster Luke Huntington, bagamat hindi madalas nangyayari ang summer storms, hindi naman ito imposible. Naitala sa Swanbourne ang pinakamataas na rainfall na 11 mm, samantalang natapos naman ang 44-day dry spell sa Perth na tumanggap ng 1.8 mm rainfall. Danny De Leva, UNTV News and Rescue, Australia. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kung mainit dyan sa Western Australia, Queenie, sa Canada naman tayo, nagpapatuloy ang winter weather sa Canada. Malaking bahagi ng bansa ang nasa ilalim ng extreme cold warning. Mula sa Grand Prairie, Canada, may umatikabong balita si Jeffrey Reyes live. Magandang umaga dyan sa inyo, Jeffrey. Malamig dyan sa lugar ninyo. Gaano ba kalamig para sa mga kasambahay natin ang nararanasan ngayon dyan sa bahagi ng Canada? Yes, magandang araw, Sunny. Aabot sa minus 30 hanggang minus 50 Celsius plus wind chill ang nararamdaman ng mga Canadians na nakatira sa bahagi ng British Columbia at Prairies. Mayroon namang high wind at wintry condition naman sa Ontario, Quebec at Atlantic Canada. Ang sobrang lamig na ito ay sanhi ng polar vortex na bumabalot sa mga bahagi ng Canada. Ang sobrang lamig na ito ay ayon sa Environment Canada, tatagal pa ng ilang araw
ang ganitong record-breaking temperature kung kaya't pinapayuhan ang publiko na manatili sa loob ng bahay dahil sa panganib ng frostbite at hypothermia. Naglabas naman ng emergency alert ang Alberta Emergency Management Agency upang hilingin sa Albertans na limitahan ang paggamit ng kuryente upang maiwasan ang power shortage. Sani nakipagtulungan din sa local distribution utilities ang Alberta Electric System Operator upang maiwasan nga ang rotating blackout sa magdamag. Balik sa iyo, Sani. Oo, Jeffrey, I can't imagine kung gaano kalamig dyan dahil negative 40 ka mo. Kila Queenie ngayon, no? Naka-bubble jacket kasi may snow sa paligid niya. Dito rin medyo malamig ngayon, Jeffrey, sa amin. Nasa around 13 to 14 kami Celsius dito sa Los Angeles. Pero Jeffrey, pag ganito bang extreme weather, ang weather condition dyan sa inyo, siyempre, hindi maiiwasan na tumaas ang konsumo ng kuryente kaya na nabanggit mo kanina about the power outages dyan. Paano ba nakakatipid o makakatipid ang mga tao sa mga ganitong pagkakataon? Sani, para maiwasan lamang ang mataas na konsumo ng kuryente sa ganitong pagkakataon, ay hinihikayat nga ang mga users na iwasan mo ng paggamit ng mga appliances na mataas sa konsumo ng kuryente. Tulad nga ng dryer, washer, or oven, blocks o yung space heater na ginagamit sa loob ng bahay at maging electric vehicles. Kasi dito sinasaksak dito kasi yung yung sasakyan mo pagka sobrang lamig sa labas, kailangan mo kasing saksak yun para na sa ganon yung oil pan niya is manatiling malambot ang oil. Pero sa ganitong pagkakataon, kung ang kailangan mo ay makapagtipid sa konsumo, kailangan talaga plug in and out muna for the meantime nang sa ganon makatipid ka rin sa kuryente. Gayun din yung mga limitahan din ang pagbukas ng washroom ventilation at patayin din ang mga appliances na ginagamit. Isara din ang mga blinds at kurtina dahil sani malaking tulong yung mga heavy curtains nang sa ganon hindi madaling makapasok ang lamig sa loob ng bahay at maiwasan din ang paggamit ng madalas na furnace. Sani. Diyan ba sa lugar ninyo para sa kaalaman ng mga kasangbahay natin na Jeffrey, madagdag ko lang, currently ano bang weather temperature dyan saka anong feels like ngayon sa inyo sa Grand Prairie ngayon? Sa ngayon, Sani, medyo bumaba ng konti, -31 at feels like -32. Hindi na masyadong ganun pero hindi ka rin pwedeng magtagal dito na within 10 minutes for sure kasi sa sobrang lamig. Kanina nga tinry ko ay talagang halos magpo-frostbite ang daliri ko ng within 15 to 20 minutes na nakastay sa labas. Kaya medyo malamig talaga, hindi medyo extreme ang cold dito ngayon, Sunny. So, ingat-ingat kayo dyan sa mga kasangbahay natin dyan sa western part ng Canada. Ingat-ingat at keep bundled and keep warm. Salamat sa update, Jeffrey Reyes mula naman dyan sa Grand Prairie, Canada. Oo, Sunny, napakalamig niya, -40. Kung dito nga sa Chicago, -20 ay hindi ka rin talaga makakapagtagal sa labas. At bagamat nakakaranas sila dyan ng mga extreme weather, no, Sunny, sa kabilang iba yung ng mundo naman ay nakakaranas ang iba't ibang mga bansa ng kalamidad. Nararanasan sa Oklahoma City, USA ang serye ng lindol, kabilang na ang higit sa magnitude 4 na lindol. Ito ang umatikabong balita ni Abby Valdez. Nasa 6 na lindol ang nagpayanig malapit sa Oklahoma City, USA ayon sa US Geological Survey. Kabilang na ang 2 higit sa magnitude 4. Gabi ng Biyernes, January 12, naranasan ng 4.3 magnitude earthquake malapit sa Edmond. Samantalang magnitude 4.1 naman noong 5:30 AM ng Sabado, January 13. Wala namang naitalang injuries o matinding pinsala dahil sa pagyanig. Subalit magsasagawa pa ng malawakang inspeksyon sa mga infrastruktura ang mga otoridad. 4 pang pagyanig ang naitala ng USGS na may magnitude 2.1 hanggang 3.2 Biyernes ng gabi hanggang Sabado ng umaga. Karaniwang threshold ng pinsala ang magnitude 4 earthquake.
Noong September 2016 na maranasan ng 5.8 magnitude na lindol malapit sa Pawnee, ang pinakamalakas na lindol na naitala sa Oklahoma. Abby Valdez, UNTV News and Rescue, USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Queenie, very unusual yan sa Oklahoma, magkaroon ng ganyang mga earthquake dahil sa kalagitnaan yan ng areas natin, madalang dyan ang mga earthquake. At samantala, kung merong winter weather sa Canada, heat wave sa Australia at lindol sa Oklahoma, dito naman tayo sa Europa dahil nag-aalburuto ang isang bulkan sa Grindavik, Iceland, araw ng linggo, January 14. Tumindi ang seismic activity nito at pinayuhan ng mga residente sa Grindavik na lumikas na. Noong nakalipas na Nobyembre, nagpatupad din ng evacuation sa mga residente dahil sa isa ring volcanic eruption. Mayroong mahigit sa 30 active volcano systems ang Iceland. Nakapwesto ang bansa sa tinatawag na Mid-Atlantic Ridge, ang boundary sa pagitan ng Eurasian at North American tectonic plates na dalawa sa pinakamalaki sa mundo. Yes, Sunny. At hindi rin maiiwasan pagka winter season or cold weather ang flu season dito sa Estados Unidos. Kaya nga patuloy ang pagkalat ng flu sa Estados Unidos, mataas ang bilang ng mga kaso ng sakit sa mga sanggol, bata at teenagers. Mula sa Maine, USA, may umatikabong balita si Lea Salar. Live. Lea, gaano karami ang tinamaan ng flu sa US? Queenie, umabot na sa 14 na milyong tao ang apektado ng flu ayon sa pagtaya ng Centers for Disease Control and Prevention o CDC as of Friday, January 12. 150,000 dito ay naospital at nasa 9,400 naman ang nasawi. Nasa 13 ang naiulat na pediatric deaths o mga batang nasawi dahil sa flu, ngunit naniniwala ang CDC na mas mataas pa ang tunay na bilang. Ayon kay Dr. Daval Desai, Director ng Hospital Medicine sa Emory St. Joseph's Hospital sa Atlanta, nakikita ang severe cases sa lahat ng edad ngayong taon. Ilan sa mga sintomas na nakita ay dehydration o kakulangan sa tubig, wheezing o hirap na paghinga, malalang sakit ng ulo at katawan, at mataas na lagnat na mahigit pa sa 40 degrees Celsius. Sinabi ng CDC na bumaba ang bilang ng mga naospital dahil sa flu nitong Enero. Ngunit anila, hindi pa ito nangangahulugan na tapos na ang flu season sa bansa. Ayon kay Alicia Budd, head ng Domestic Influenza Surveillance Team ng CDC, maaaring tumaas ulit ang bilang matapos ng holidays dahil sa pagbabalik eskwela. Sa datos noong 2019 to 2020, tumaas ulit ang bilang noong Pebrero at Marso matapos bumaba ng Enero. Dagdag ni Bud, masyado pang maaga para matukoy kung alin ang peak ng flu season ngayong taon. Samantala, pwede pa aniyang humabol sa pagbabakuna kontra flu. Nakita sa isang pag-aaral sa Canada na 61% effective ang flu shot kontra sa predominant strain na H1N1. Mas mataas din ang bilang nito na 74% para sa mga batang edad 10 pababa. Balik sa'yo, Queenie. Yes, Lea, napakahalaga talaga ng tubig, yung pag-inom ng sapat na tubig kahit anong season o weather man. Pero Lea, kamusta naman ang bilang ng mga nagpapabakuna kontra flu ngayong taon? Queenie, yun yan, mas kaunti ang bilang ng mga nagpabakuna ngayong taon. Kabilang din sa mga hindi nagpabakuna ang mga buntis at bata na mas vulnerable sa sakit. Ayon sa datos noong December 23, 7.92 million ang ibinaba ng bilang ng doses na naibigay sa mga pharmacies at medical offices kumpara sa datos noong December 2022 ayon sa CDC. Queenie? Ayun, Lea. Kaya ingatan nawa tayo ng Diyos dito sa mga lugar na malamig. Salamat, Lea Salar, mula sa Maine, USA.
So yan, marami nagkakasakit kayo. Dito lang sa lugar din namin sa Los Angeles, Queenie, Lea, kahit malamig-lamig na sa inyo kumpara sa amin, marami rin dito nagkaka-flu ngayon at kaubo at sipon. Samantala, dumako naman tayo sa Middle East. Nangako si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na hindi hihinto hanggat hindi nalulupig ang Hamas militant group. Ginawa nito ang pahayag sa ika-100 araw ng giyera, araw ng Linggo, January 14, 2024. Ito ang umatikabong balita ni Emerald Roca. Tumutog na sa ika-100 araw ang giyera sa pagitan ng Israel at Hamas militant group. Pangako ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, hindi hihinto ang pagtugis sa militant group hanggat hindi ito napupulbos. Hindi rin patitinag ang Israel sa kasong inihain sa International Court of Justice sa The Hague kung saan inaakusahan ito ng genocide sa Gaza War. Nagdulot ng humanitarian crisis ang giyera. Mahigit na sa 23,000 tao ang nasawi sa Gaza. Marami ring bahay at istruktura sa Gaza ang napinsala. 2.3 million ang populasyon nito ang nagsisiksikan ngayon sa timugang bahagi ng teritoryo. Pinangambahan naman ang pagkalat ng giyera sa Middle East. Emerald Roca, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakakalungkot na balita, Sani. Ngayon, dito naman sa Middle East pa rin, dumalo sa kasal ni Brunei Prince Abdul Mateen ang mga royal ng Middle East, gayon din ang ilang world leaders. Ikinasal ang internet-famous prince sa kaniyang commoner fiancé sa isang 10-day royal wedding. Ito ang umatikabong balita ni Raven Campos. Araw ng Linggo, January 14, isinagawa ang marangyang selebrasyon para sa kasal ng 32-year-old Brunei Prince na si Abdul Mateen at asawa nito. Dinaluhan ng world leaders at royals mula Asia at Middle East ang wedding. Kabilang narito ang presidente ng Pilipinas na si Pangulong Bongbong Marcos Jr., Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim at Indonesian President Joko Widodo. Kasama rin sa naiulat na 5,000 guest ang royalty mula Jordan, Saudi Arabia, United Arab Emirates, Bahrain at Bhutan. Ang sikat na prinsipe ay isa sa mga itinuturing na pinaka-eligible bachelor sa Asia. Ikinasal ito kay Yang Amat Mulia Pengiran, anak Isteri Anisha Rosna na nagmula sa isang prominenteng pamilya sa Brunei. Si Prince Mateen ay pang-10 anak ni Sultan Hassan al-Bolkiah, isa sa pinakamatagal ng namumunong monarch at minsan naging pinakamayamang tao sa mundo. Raven Campos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magkakaroon ng post-arrival orientation sa mga bagong dating na kababayan natin sa Madrid, Spain. Magsasagawa naman ng free legal consultation para sa OFWs sa Brunei sa January 18. Ito ang umatikabong balita ni Lynn Perez. What's up, kabayan? Magkakaroon ng Saturday Consular Service ang Philippine Embassy sa Canada sa January 20, 2024. Ilan sa mga serbisyong ipagkakaloob ay ang consular services at registration for overseas voting. Mag-secure lamang ng appointment sa qrco.de/consular Saturday. Iniimbitahan naman ang mga Filipino students sa South Korea sa isang forum na may temang Employment Documentation for Students Switching to e-Visas. Nakatakda ito sa January 20, alas 6 ng gabi via Zoom. Sa mga interesadong dumalo, scan lamang ang QR code na matatagpuan sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Korea sa facebook.com/PHNKorea. Hinanyayahan naman ang mga overseas Filipino workers or OFWs na bagong dating sa Madrid, Spain na dumalo sa isang post-arrival seminar. Bukod dito ay magkakaroon din ng labor at welfare consultation. Isasagawa ito sa January 28 alas 10 ng umaga ng hapon sa Migrant Workers Office sa Madrid, Spain. Sa mga interesadong dumalo, mag-register lamang sa link na matatagpuan sa official Facebook page ng Migrant Workers Office sa Madrid sa facebook.com/MWO Madrid.
Samantala, may libreng legal consultation naman para sa mga kababayan sa Brunei. Nakatakdang isagawa ito sa Migrant Workers Office sa Anajat Complex sa January 28, alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. 8 slots ang available para sa araw na ito, kaya't mag-book ng appointment sa pamagitan ng pag-email sa mwo_Brunei at dmw.gov.ph or sa brunei@owa.gov.ph. At yan muna ang latest mga kabayan. Ako pong muli si Lynn Perez para sa UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ito na ang di natin makalilimutan ang pinakaabangan nating Sunny, pwede bang bumate? Siyempre naman, pwede. Narito ang pagbati ng ating kababayan. Good morning po sa inyong lahat. Bonjour tout le monde in French. Ako po si Vegas po. Nandito po ako ngayon sa Canada. At binabati ko po lahat ng mga kabagayan ko sa Pilipinas, lalo na po sa Palawan at Bicol, at sa lahat po ng mga kapatid sa buong Pilipinas. Pag-ibig po sa inyong lahat. Ayan, Noel. Sunny, nasanay ako si Noel ang aking kapartner sa Lunes. Pero ngayon, tayo naman, may mga nakahanda ka bang pagbati dyan, Sunny? Siyempre, may listahan ako dito. Ready, Queenie. Mauna ka na ba? Mauna na ako. Sige, ikaw muna. Sige, nabati na ako ha. Siyempre, binabati natin Queenie una sa lahat. Dito kasi ako, Queenie, ngayon sa MCJ chapter natin sa Pomona, sa Central Los Angeles. Sa labas lang ako ng kanilang chapter. Kasama natin ngayon ang Pomona chapter naman ng American Red Cross. Kasalukuyan tayong nagkakaroon ng blood drive dito sa lugar na ito. Mahigit 50 na donors ang nakapila ngayon sa loob ng building at kasama natin yung mga volunteers din naman ng American Red Cross. Kaya shout out sa inyong lahat, mga MCJ members, mga kapatid natin sa Los Angeles chapter at yung mga kasama natin sa American Red Cross. English nga pala na. Hi, how are you? Hello. For all of the members of the American Red Cross here in Los Angeles. Siyempre, Queenie, binabati ko na rin si Erwin Azul at ang kanyang butihing may bahay na si Aurora na lagi nakatutok sa atin. Taga Los Angeles din yan. At ang aking mga kamag-anak sa Pilipinas, sa Davao at sa Marikina, ang aking nanay at ang aking lola. Ganun din, shout out, syempre sa mga ating kasumbahay na nanonood ngayon sa UNTV Channel 37, sa mga nakikinig sa atin sa Radyo La Verdad, 1350 at mga nakatutok sa atin, Queenie, sa ating social media. Lagi nandiyan sila Ireneo Chamizo, Vivian Valdez, si Vivian Moneda, Daniel Valdez, sila Mike Repolona at ang iba pa nating mga kasangbahay na nakatutok sa atin sa buong maghapon at sa buong magdamag. Kamusta na kayong lahat? Queenie, go ahead. Yan, siksik na siksik ang listahan natin ngayon, Sunny. At binabati ko rin ang mga kasama natin dyan sa lugar nyo. Salamat sa Diyos at patuloy ang ating pag-donate ng dugo sa iba't ibang dako ng mundo. At syempre, bumabati rin ako sa mga kasambahay natin na nakatutok ngayon sa UNTV channel. Ang mga pamilya ko dyan sa Antipolo. Hello, Mama, Ate, Princess, blah, blah. At ang ating mga kaibigan dyan sa Marikina. At binabati ko rin si Ruth Manuel ng Alcos Dubai. At ang mga chikiting natin dito, ang MCG Kids at teens, seniors, juniors dito sa lugar natin sa Chicago, Illinois. Mga kasangbahay, kung mayroon kayong hindi napanood na balita o nais nyong muling tunghayan ang UNTV TV News Worldwide, maaari nyo po itong balikan sa aming mga official account o social media account. Yes, i-like at i-follow lamang ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood niyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya tara na, subscribe, like, and share! At narito ang mga salita ng Diyos na maaari nating baunin sa pagpapatuloy ng araw na ito.
Nasusulat sa Book of Proverbs, chapter 28, verse 13. He that covereth his sin shall not prosper, but whoso confesseth and forsaketh them shall have mercy. At yan po ang mga umatikabong balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong umaga ng Linggo, January 15, 2024. Susunod na ang programang Hataw Balita Pilipinas sa UNTV at sa UNTV Radio Libertad 1350. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radio Libertad 1350. Mula rito sa Chicago, USA, ako si Queenie Rivera. Oy, Queenie, nabanggit mo kanina yung MCGI kids natin dyan, habol ko lang. Happy birthday, Timmy! Ang sakit ha. At wala naman dito sa Los Angeles, California, USA, ako, si Sanicos. Dito sa UNTV at sa UNTV Radio La Verdad, 1350. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Ilang salamat po sa Diyos.